Elviania. Yan, magandang araw po sa lahat. Yan, batiin mo muna yung katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, masaya ako, nandito ka ngayon. Okay, talaga ba masaya ka? Yung masaya po nakangiti. Tama ba? Sabi mo, masaya ako, nandito ka ngayon. Poker face, no? Okay, pero wala, masaya talaga yung katabi mo. Amen? Tama ba? Pero kung hindi ka masaya, masaya si Lord kasi nandito ka ngayon. Amen. Oh. And to start po, sino po rito, parang huminto ka muna sandali, tapos tinignan mo, o nag-isip ka, ano ang gusto mo maging 5 years from now? 5 years from now. Meron ba rito na nag-isip ka, ano kaya ako maging 5 years from now? Have you thought about that? Have you stopped and think for a while? Merong 4 na bahagi na gusto kong tignan nyo. Ano yung 4 na tignan natin na maaring anong area to that we need to really focus on? So, unang-una, spiritual and relational, financial, and physical. So, itong mga area na to, tignan nyo. In 5 years from now, ano ka? Gusto mo maging? Do you want to become spiritually close na close ka kay Lord? Ramdam na ramdam mo yung apoy ng Panginoon? Na nakita mo na yung pag-ibig ng Diyos na talagang nakikita sa iyo, nagra-radiate sa iyo, nakikita rin ng mga tao sa paligid mo. No, nakikita ng pamilya mo. So nakikita nila yung presensya ng Diyos sa iyo, na-identify talaga si Jesus sa iyo, and you're doing good yung iyong relationship, yung inyong pagsamba, nakakatulong ka sa mga tao. And you are a blessing dun sa mga tao sa paligid mo. Second naman, yung pwedeng isang side naman, o spiritual, 5 years from now, malayo ka sa Panginoon, hindi ka nagagamit ng Diyos, wala kang gana sa pagsamba, mali yung buhay mo, mali yung katwiran mo, malamig. Uma-attend pero occasional lang, pag naisipan, pag libre, hindi talaga intentional. No? And you see that you are really far from God. Sumunod yung relationship, maring close ka dun sa mga kaibigan mo, close ka dun sa asawa mo, yung relationship ninyo, ang ganda. No? Ang ganda ng relationship nyo. 5 years from now, okay yung relationship nyo mag-asawa, okay yung relationship nyo ng mga anak mo, or okay yung relationship mo sa mga magulang mo, sa mga kapatid mo, sa mga tao sa paligid mo. Okay yung relationship nyo na nag-grow talaga. And you are connected with the right people, na yung mga taong connection mo ay mga taong tumutulong talaga sa'yo para maging mas maayos, mapaayos yung buhay mo, maging maayos yung kaisipan mo, maging payapa yung buhay mo. Or 5 years from now, gusto mo na hiwalay kayo, I believe walang ganon, hiwalay kayo ng asawa mo, o hindi kayo maayos ng asawa mo, o hindi kayo maayos ng mga kapatid mo, ng pamilya mo. 5 years from now, maaring nag-divorce, wala naman kasing divorce natin, separated na, hiwalay na yung pamilya, yung mga anak napunta na kung saan-saan, dahil hindi nabantayan yung relationship. Financial, sino rito yung gusto mo, yung 5 years from now, bayad na lahat ng utang, you are debt-free, and you are no longer yung pagsweldo, yung parang hinipan lang, kasi yung pera na pumapasok, you are really earning. You're not just working, you are earning, kumikita ka na, tapos bayad na lahat ng utang, debt-free, tapos generous ka na ngayon, nakakapagbigay ka generously sa mga tao, na pag may lumapit sa iyo, hindi ka na nag-iisip, o kaya hindi ka na nag-iisip din kung bibilin mo ba yung bagay na to na kailangan mo, hindi mo na tinitignan yung price tag, kasi God has blessed you so much, and you are experiencing yung fullness, overflow sa life mo, sa finances, at nakakapagbakasyon kayo ng pamilya mo kung saan mo gustong pumunta. Grabe. Why? Because you have been blessed. Or financially, kabaliktaran,
baon sa utang, tapos pagkadating ng mga bayarin, iniisip mo kung saan ka kukuha. Kung saan mo kukunin, saan mo huhugutin, saan mo na naman uutangin yung ipangbabayad mo. 5 years from now, itong pinag-usapan natin. Or physically, 5 years from now, maaaring, wow, ganda na nung body mo, ang gaang nung pakiramdam mo, you lost weight. Bakit? Kasi you are eating right. No? Tapos maganda na yung katawan mo, ganda na yung feeling mo, tama yung pananaw mo, okay yung pag-iisip mo, kasi confident ka dun sa sarili mo, magiging maayos yung relationship mo dun sa mga tao. You feel better, you feel lighter. But on the other side, you gained weight. Kung hindi man nag-gain ng weight, masama yung pakiramdam, sumasakit na yung batok, sumasakit na yung tuhod, nagnanab na yung mga daliri. Why? Because meron ng maling kinakain, nag-gain ng weight, at parang hinang-hina siya sa kanyang katawan, parang ayaw niyang gumalaw. Sino rito naniwala, 5 years from now, pwede kang makaramdam na para kang mas bata, para kang mas malakas. Amen? If we just learn to train. Right. Kapatid, think about yung buhay mo 5 years from now. Ano ang gusto mo maging? Alam niyo po, maraming bagay na doon sa sinabi ko, hindi na nating kontrolado yon. Pero meron ako, alam ko, kaya mo at alam ko, kaya mong i-predict kung saan ka pupunta 5 years from now base doon sa mga habits na ginagawa mo ngayon. The habits that you have today will shape who you will become in the future. As a matter of fact, ikaw ay ikaw ngayon base dun sa mga nakaraang habits mo pertaining to your spirituality, pertaining to your relationship, pertaining to your finances, and even dun sa iyo pong physical body. Ikaw ay ikaw o ako ay ako ngayon base dun sa ating mga nakaraang ginawang habits, desisyon sa buhay po natin. Salamat dun sa mga kasama ko nandito ngayon. Alam niyo po, totoo po that 5 years from now, kung ano yung ginagawa mong habit ngayon, yun ang magdidikta kung sino ka magiging in your future. Ito yung tanong, do you like the direction of your habits are taking you? Gusto mo ba kung saan ka dinadala ng mga habits mo? Gusto mo ba yung direksyon kung saan ka dadali niyan? Kasi kung hindi, you better change your habits. You need to live a godly life. Because in 5 years or so, you will harvest anuman yung tinatanim mo. Bago tayo, Galatians chapter 6, verse 7 to 9, bago tayo magpunta dun sa ating declaration. Okay. Sabi niya, do not be deceived. Sabi sa tabi mo, huwag kang magpadaya. God cannot be mocked. Ang Diyos daw ay hindi natin malilinlang. A man reaps what he sows. It's a universal law na kung ano yung tinanim ng tao, yun ang kanyang anihin. And whoever sows to please the flesh, yung makalaman from the flesh will reap destruction. Pag puro makalaman, pag makamundo, pagkawasa. Pero sabi, whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. And in verse 9, let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap harvest if we do not give up. God bless the reading of His Word. And let's go dun sa ating declaration bago ko banggitin yung title natin ngayon. Okay. Declaration natin. Ready? If you have your Bible, grab hold of your physical Bible. Kung meron po kayo, kung kayo po ay bago na nagsisimula sa Panginoon, I suggest you have a physical Bible. Wala pong lobat yan. Any place, pwede ka magbasa ng Bible. Right?
But for those na Bible app po, buksan nyo yung cellphone nyo. Dapat yung cellphone nyo, unang-unang na-download mong app dyan ay Bible. Right? And open nyo po yung Bible app nyo. If you have a cellphone, a smartphone, dapat yung phone mo smart dahil may Bible. Doon galing ang wisdom. Amen? Okay, so buksan mo yung Bible app and let us declare this by faith. Ready po? On the count of 3. Okay, ready? Andun na ba kayo? 1, 2, 3, go. This is my Bible. This is the Word of God. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today, I'll be taught by the Word of God. I boldly confess. My mind is alert. My heart is receptive. And I will never be the same again. In Jesus' name, amen. That's our word of prayer. Our Heavenly Father, Lord, we come before you, God. Alam po namin, as your word say, we must not be deceived. We need to guard ourselves, Lord, hindi kami madaya. Dahil kailanman, Panginoon, we cannot mock you, God. Kung ano yung tinatanim namin, aanihin namin. Lord, teach us sa oras po na ito to sow the right seeds. Seeds that will not satisfy the desires of the flesh, hindi yung makalaman, kundi isa-satisfy ano yung need ng Spirit. Lord, and I pray that teach us, Lord, to be persistent, consistent, to sow the right seeds. So that, Lord, in your proper time, we will reap a great harvest. Lord, bless niyo po kami, Panginoon, with your presence ngayon. Bless niyo kami ng tamang puso, yung heart na magbisulang matabang lupa. Pwede mo bang lagay yung kamay sa iyong dibdib ngayon, kapatid? And just pray with me. Panginoon, gawin niyo po yung aking puso na magmistulang matabang lupa, na pagtatamnan ng iyong salita. Alisin niyo po yung anumang maaring naging sagabal, distraction, so that I will receive everything na gusto niyong ibigay. And I claim, Lord, good soil to. Ano mang tinanim nyo rito, magdadami, Panginoon, magmumultiply, 30, 60, 100, or even more folds of blessing. Salamat po, Panginoon. Thank you. I receive it, and I seal it with the precious blood of Jesus. And agasi po say, Amen and Amen. Yeah, palakpakan natin ang Lord. Sige po. Yes. The title of our topic today, the 6th part po ng ating The Turning Point, and I believe may mga turning point na po tayo ngayon because we are starting to live. Kung nandito po kayo, 6 parts na po ito, pang-anim po ito. Ito po yung dulo, no? At kung pwede niyo pong balikan, nandun po sa YouTube natin, nandun po sa ating Facebook, no? Yung mga nauna po nating message. Yung title ng topic natin ngayon, ano? The Future You. The Future You. Have you thought, ano ka magiging 5 years from now? 5 years from now. Na? Sabi ng word, do not be deceived. Huwag daw tayo magpadaya. God cannot be mocked. And a man reaps what he sows. Whoever sows to please the flesh, from the flesh will reap destruction. Totoo po, pagkalaman yung ating piniplease, may pagkawasa. Pag yung makamundo, mali, kasalanan. Pero pag ang Holy Spirit pala yung ating pinapasaya, sabi niya, meron daw tayong aanihin din. And something eternal. Merong magandang mangyayari. Amen? Alam niyo po yung topic na to, medyo mabigat po. Bakit? Kasi po, tuturuan tayo nung direksyon na dapat nating gawin. No, basta alam mo kung saan ka pupunta. Kasi kung ano ba gusto mo maging 5 years from now, yung hakbang mo na ba na ginagawa mo ngayon, doon ka dadalin. Yun yung tanong. Di ba? Gusto mo bang makatapos mag-aral? Gusto mo talagang, hindi lang makatapos, gusto mo talaga you run to win? Gusto mo talaga mag-top ka? No, with flying colors? Kapatid, you need na meron kang training sa area na yan. Hindi ka pwedeng paayaw-ayaw. Alam mo yung direksyon sa kapupunta. Yung ginagawa mo, doon dapat naka-align. And gusto ko pong i-recap, no? Ito yung tanong, sabi nga, do you like yung direction ng habits mo kung saan kanya dinadala? Kung hindi, you need to change your habits.
Review natin, recap natin. Sinimulan po natin that real and lasting change isn't behavior modification. Di lang natin babaguhin yung ating gawi, ang babaguhin natin yung ating puso. Kasi pag hindi na bago yung puso natin, kahit baguhin natin yung gawin natin, babalikan lang din natin yung mali nating ginagawa. Because we are not a body with a soul. We are a soul within this body. Tayo ay spiritual being talaga, nilagay lang dito sa lupang katawan. Kaya po yung real and lasting change, hindi po yung behavior modification lang, binago lang yung ugali. Hindi po, baguhin yung puso. Dahil pag nabago yung puso, mababago yung lahat, malalaman mo kung sino ka. Dahil alam mo, nilikha ka sa image and likeness ng Diyos. No? Kaya yung identity po, mababago. At pag tama yung identity mo, di ba, why do you do what you do? Why? Because kung ano yung tingin mo sa sarili mo, kaya ka parang siga kasi tingin mo, gangsta ka. Pero tingin mo, ikay anak ng Diyos, di ba? Mahalaga sa iyo yung gawain ganito. Non-negotiable sa iyo yung Sunday because kilala mo kung sino ka. You do what you do because of what you think of you. What you think of you, dyan po nakabase yung mga hakbang natin. Yan yung kung ano yung gusto mo maging, dyan dapat naka-align yung bawat hakbang na ginagawa mo. Kung gusto mong pumunta ng Laguna, huwag kang pumunta ng NLEX. Pakiusap. Kasi SLEX po, South po yun. Okay? So, ibig sabihin, saan ka papunta? Di ba? Kaya sinagot natin, ano yung spiritual who mo? Pag kilala mo kasi kung sino ka, if you know who you are, alam mo kung ano yung dapat mong gawin. If you know your who, alam mo kung bakit mo rin ginagawa yung ginagawa mo. No, meron tayong spiritual why. No, bakit ka magpapapayat? O bakit ka mag-aayos ng kain mo at mag-aaral ka ng mabuti? Bakit? Kasi anak ako ni Lord. Kasi nagde-develop ako ng sarili ko, kaya nagpo-focus muna ako doon sa studies ko. Hindi ako naghahalo ng kahit ano, ginagalang ko yung seasons of life. Diba? Alam niyo guys, alam niyo yung season of life? Season of learning, season of earning. Dapat nag-earn, hindi may work lang ha. Yung iba may work lang, mag-asawa na. Hindi. Earning. Next, season of honoring your parents. Tama ba? Learning, earning, honoring. Then doon lang yung courtship. Pang-apat lang yon. Then marriage. Wag na wag yung babalik ta rin. Magkakaproblema ka. Para kang si Superman. Inuna mo yung pantalon bago ka nag-underwear. Ang sagwa. Subukan niyo yun. Minsan, labas kayo ganun. Na? Ang sagwa. Di ba? Okay. Nagmamadali kasi ako. Wag ka kasing magmamadali. Madalas ang nagmamadali, nagkakamali. Ang hindi makapaghintay, nagiging tatay. Tama? May isa pa. Ano pa yung isa? Ang hindi makatiis, nabubuntis. Bakit mo ginagawa yon? Kasi I want to give glory to God. I want to honor God ng body ko. Hindi lang ako magpapapayat para maganda yung katawan, kundi alam mo na yung why mo. At next, yung spiritual what mo. Dahil kilala mo kung sino ka, alam mo kung bakit mo ginagawa yon, ano ba yung dapat kong gawin, anak ako ng Diyos? Ano yung dapat kong simulan? Tama? Kaya alam mo yung spiritual what mo. Yan yung tamang habits mo. You pray, you read the scripture, attend the church regularly, you attend training kasi nagte-train ka to become who God wants you to be. Tama po ba mga kapatid? Okay. Then after that, meron kang spiritual what not. Ano naman yung hindi na para sa'yo? Ano kailangan mo ng tigilan? Ano yung kailangan mo hinto na hindi nagdadala ng identity mo kung saan mo gusto pumunta? At last week, we talk about the spiritual how. Pastor, paano ko naman pupuntahan yon? Kailangan may tamang pananaw. Kasi pag hindi tama yung pananaw, mapapagod ka. Why? You'll continue on trying. Tinry ko naman na maging Christian. Tinry ko naman maging disciple. Ang problema kasi, nag-try ka. Pero when you are training, alam mo kasi ito ako, kaya ito gagawin ko, I will train. Kasi player ako. Well, basketball player, kaya ako magte-train kahit masakit yung katawan ko, player ako. Kahit sermon ako ng coach ko, alam ko, mahal niya ako, alam ko, ang plano niya lang, ikaayos ko. Sa church po, ganun din. No, si Pastor po, coach dito. Di ba? Life coach din. Right?
Yung mga sa leader natin, nandyan po. Yung mga nag-invite po sa inyo, ginagamit ng Panginoon. You need to know your spiritual how. Ano? We are not trying, but we are training. We are not just trying to be Christians. We are training ourselves. Dahil Christian ako, anak ako ng Diyos, I need to train myself. That weekly, I will go to church. Hindi dapat ako late, dapat maaga ako. Walang absent, 52 Sundays lang sa isang taon. Di ba? Sa 365, 52 lang yung Sundays. Kukunan pa natin, di ba? Grabe, no? Okay, pero tingnan nyo, no, dapat ganun yung galaw natin. Yung how, alam mo, you're not trying, you are training. At ngayon, ano yung pag-aaral natin? You know your spiritual impact. Dahil sa alam mo na yung kung sino ka, ginagawa mo yung dapat mong gawin, no? Tapos inalis mo na yung hindi mo dapat gawin, at alam mo ngayon, nagte-training ako, hindi ako nagte-try lang, nagte-training ako, anak ako ng Diyos, mahirap talaga sa una, mahirap talaga sa simula, pero ginagawa ko to dahil ang iniisip ko yung susunod na generation. Iniisip ko yung anak ko, iniisip ko yung mga disciples ko. Why? Kasi meron kang spiritual impact dapat bilang Christian. And I pray, lahat po rito, 5 years from now, yung buhay ng bawat isa ngayon, meron ng spiritual impact. Salamat dun sa nag-amen. Hallelujah. Ayan. May kasama ba ako dito? Kapatid, meron talagang batas. Sabi nga ng scripture kanina, merong batas ng law, yung law of sowing and reaping. At alam niyo po, totoo ito. Kung totoo yung law of gravity, totoo rin po yung law of sowing and reaping. Yung law of gravity, parang kung pagpumunta po ako dyan sa unahan at ako po'y tumalon, never akong mahuhulog pataas. Meron ba rito, nahulog pataas? Di ba? Tumalon ako ng building, nahulog ako pataas. Wala pong ganon. Ang hulog mo palaging pababa. And that is the law of gravity. And that is universal. Kahit pumunta ka ng Amerika, ganun mangyayari sa'yo. Pag tumalong ka sa mataas. Bakit? It's a universal law. Okay? And similarly, dun sa sowing and reaping, kung ano yung tinanim, yun ang aanihin. Tatlong bagay na pag-aaralan po natin about sowing and reaping. Number 1, yung law of you reap what you sow. You reap what you sow. Okay? Pangalawa, you reap more than what you sow. Palaging mas marami yung inaani natin kaysa sa tinatanim natin. At yan po ay batas. Okay, number 3, you reap after you sow. We harvest not in the season na tayo nagtanim, kundi sa different season, later, afterwards, after natin magtanim. Daanan natin yung point number 1. You reap what you sow. You reap what you sow. Totoo po ba to? Pag nagtanim ka ng mangga, ang aanihin mo, santol. Ganun ba? Hindi po. Kung ano tinanim mo, yun ang... Kung nagtanim ka ng mangga, anong aanihin mo? Mangga. No? So, hindi tayo aanin ng sampalok doon. O kaya na ampalaya doon. Dahil kung ang tinanim mo mangga, ano anihin? Kung nagtanim ka ng mga godly habits sa buhay mo, tinatanim mo araw-araw, habit na kasi siya, nagbabasa ka ng Bible, nagpe-pray ka, anong aanihin mo? Godly outcome. And opposite, ganun din. Kung nagtatanim ka ng mga bad habits, eventually, tuloy-tuloy, anong aanihin? Bad results. Bakit? Kasi kung ano yung tinanim, yun ang aanihin. Hosea chapter 10, verse 13. Tignan nyo, ano sabi ng scripture? But you have planted wickedness. Kung similarly, yung godly habits pala, training din, meron din pala nagtitrain, nagtatanim ng wickedness, ng kasamaan. Ang sabi dito, you have reaped evil. So, umaani ng masama dahil ang tinanim ay masama. Kaya pala babantayan talaga natin yung tinatanim natin. Parang ganito, no? Parang gusto mo ma-promote. Tama? Si Lord gusto naman talaga ma-promote tayo. Kaya lang, late ka sa trabaho. Tapos pagdating mo sa trabaho, hindi ka excited. Pasaway ka dun sa boss mo. Kailangan mo pang utusan para gumalaw. Tapos bad yung record mo, bad yung attitude mo. No? Talagang yung boss mo, sinisiraan mo, nagagalit ka. Sa tingin mo, malapit ka sa promotion? Malayo. Tama? Parang ganito, no? Nagtatanim ka rin ng mali, nanonood ka ng mga maling panoorin,
No, tapos nagbabasa ka ng mga maling panoorin, ng mga maling babasahin. Tapos, huwag ka na surprise kasi na yung relationship ninyo na mag-asawa at yung tingin mo dun sa opposite sex ay magiging tama at malinis pa rin. Bakit? Kasi puro mali yung nilalagay mo sa isip mo. Kung ano yung tinanim, yun ang aanihin. Huwag kang, parang gusto mo ba ng magandang pangangatawan? Ano ang kinakain mo? Tama? Ano yung pinapasok mo? Kasi yun ang unang-unang pinakamahalaga, hindi po exercise lang. Sabi nung iba, pastor, nag-exercise naman ako, nagsuswimming naman yung bakit po inatake? Bakit yung isa naman po, maganda naman po yung katawan? Hindi naman kasi din yun, yung payat, ano yung pumasok? Tama po ba? Kasi may natutunan po ako dyan. No, nung ako po ay nagkaroon ng problem nga sa heart ko, nakita ko, resolve po siya, kasi nakita ko yung kapatid ko, si principal, no? Nakita ko po siya, sabi ko, grabe, pumayat talaga. Mataba po siya noon eh. Sabi ko, pumayat siya. Sabi ko, ano mo? Keto diet. Nakikita ko siya, pagka gutom, bubunot sa bag. Keso yung bar. Sabi ko, tapos chicharon. Parang ang sarap nun, parang na-miss ko yun ha. Kasi nung time po na yun, Daniel fast ako. Fruits, vegetables lang. Pero alam niyo po, sabi ko, sige, mag-keto din ako. Nag-keto. Pero siya very strict. Walang sweets, walang carbohydrates, walang pasta, walang kanin, walang tinapay. Only mga keto-friendly yung kanyang kinakain. Kaya lang si pastor, ginaya ko, all meat, wala ring rice. Pero minsan may konti. Tapos minsan may tinapay, minsan may pasta, at minsan may mga drinks na minsan merong sweets. And it brought toll in my life, sa heart ko. Kaya doon ko nakita, yung tuloy-tuloy na maling ginagawa natin, nagdadala pala ng pangit na result sa atin. Kaya balik po uli na tayo po'y kumain na ng tama. Kasi parang ganito, nangangarap ka ng 6 packs, kaya lang ang tinitira mong 6 packs, yung 6 packs na Kaya hindi lumalabas yung 6 packs dito, nandito kasi yung 6 packs eh. Anyway, wala pong gano'n dito. Nag-golf kasi, linggo-linggo, nag-golf. Golf. Di ba? Tapos nag-aaway na sila nung misis niya kasi palagi na lang siyang, may tama. Di ba? Kaya may tama siya palagi. Di ba? Okay. Kapatid, tapos sabi nila, Pastor, bakit ganito yung nangyari sa akin? Ako po, nung nandun ako sa ICU, hindi ko tinanong si Lord, bakit nangyari? Kasi alam ko bakit nangyari sa akin yon. I did not question God. Ang naisip ko lang, Lord, sorry. Ganun na sinabi ko, Lord, sorry. Hindi ko naingatan yung katawan na bigay niyo sa akin. Sorry, Lord. Tama? Kapatid, di ka pinaparusahan ng Diyos kung may pangit na nangyari sa buhay mo. Resulta lang yan nung tinanim mo dati. Okay po ba mga kapatid? Huwag na nating sisihin si Lord. Tapos kakanta pa, natutulog ba ang Diyos? May sama pang iyak yun, di ba? Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Amen? Mahalaga ka kay Lord. Binigay niya na nga si Jesus Christ, pero bakit may pangit na nangyayari? Hindi niya yan parusa. Meron tayong maling naitanim noon. Kaya ito yung tanong, if you don't like what you're reaping, hindi tanong, but a quote, if you don't like what you're reaping, change what you are sowing. Baguhin mo yung tinatanim mo kung ayaw mo nung inaani mo ngayon. Point number 1, you reap what you sow. Pangalawa, you reap more than what you sow. Okay? So, ibig sabihin ko, ano yung tinatanim natin? Aanihin natin. So, babantayan natin yung tinatanim natin. Okay? Dahil dadami po yung tinatanim natin. Ano sabi ng scripture? Parable of the sower. Ano sabi? Sabi nung Mark chapter 4 verse 20 in the NLT version, sabi, and the seed that fell on good soil, and I believe lahat dito ay good soil, represents those who hear and accept God's word and produce a harvest of
tignan nyo, hindi isa lang. Hindi 1:1. Yung isa naging 30, yung iba 60, yung iba 100 times as much as had been planted. Si Lord po, meron talaga siyang attitude na kung ano yung tinatanim, imumultiply ni Lord. Ganun talaga si Lord. Kung ano yung tinanim, paparamihin ng Lord. Kaya babantayan mo yung tinatanim mo. Bakit? Pinaparami yan. At ganito, merong compounding effect kasi yan. No, ang ganda ng book doon, yung book ni Darren Hardy, yung The Compound Effect. Ano po yun? Sabi niya, yung small, smart choices that we make, no, consistency. Yung merong consistently ginagawa natin, dinagdag natin, tuloy-tuloy, maliliit na mga desisyon na ginagawa natin, good or bad, tuloy-tuloy, okay, ano mangyari? Meron daw plus yung time span, na ginagawa mo siya tuloy-tuloy, ito ay nagre-resulta ng isang radical difference sa iyong buhay. That everyone likes. Parang minsan, parang grabe yun, milyonaryo, grabe. Parang bigla, overnight, naging milyonaryo. Hindi po, tanungin mo yun, interviewin mo, ano yung pinagdaan? Grabe noon, grabe, ang tindi, grabe, baon ako sa utang. Ganito yung mga kwento niya, bla bla bla, di ba? Tapos ito, natutunan ko, dahan-dahan, umaangat ako, tinama ako na yung pananaw ko, ginawa ko na yung tama, dahan-dahan, dahan-dahan. Kahit hindi Christian, dahil tinama niya na yung hakbang niya, ano mangyari? Eventually, naging milyonaryo siya na gusto ng maraming tao, pero hindi naman nakita yung mga maliliit na ginawa niya. So, ibig sabihin, we are the product of every small little decision that we make every day. Through time, aanihin natin. Kasi hindi naman, no, talaga merong ganung pangyayari. No, talagang yung resulta nandun sa dulo. Okay, tingnan niyo to. Merong senaryo. Isang lalaki, may dalawang senaryo. Bigyan ko kayo. Ano po yan? Compounding effect kasi eh. Habang ginagawa mo, through time, paulit-ulit lang, through time, kumbaga, one chapter a day, magugulat ka, sa isang taon, tapos mo na Bible. Tama? Sa isang taon lang, okay, 15 minutes a day lang, magbabasa ka ng Bible. Sa isang taon, I think, mga twice mo pwedeng matapos yung Bible. By just having 15 minutes, tuloy-tuloy lang, consistent lang. No, biro mo, araw-araw, babatiin mo yung wife mo ng tama, maganda mo, I love you, di ba? Araw-araw lang, papahalagahan mo siya. Nga, magiging iba na yon pagdating nung time. Magbabago na. O kaya yung sa bahay, pag ano pa lang, naguhugas ka na ng plato agad, di ka na nagre-reklamo, di ba? Pagkatapos ni mamang kumain, tapos na kayo, ma? Oh, ako na maghugas yan. Grabe, linis na agad yung table, hugas na agad ng plato, walang reklamo. Tapos pagdating mo, ginagawa mo na agad yung assignment mo, magalang ka, ikaw yung pinakamasunurin, ewan ko kung hindi magbago yung lahat. Still there? Okay. Ito yung senaryo, isang lalaki, dalawang senaryo. Isang senaryo, inconsistent siya na magsimba. So, pag inconsistent, namumuhay din siya sa mali, alam niya may mga mali siya nagagawa, merong guilt sa puso niya, tapos palagi siyang late patulog, nag-stay up siya late, kung anong ginagawa niya, nag-game siya, nagbabrowse social media, tapos kumakain siya ng mga bagay na hindi niya dapat kainin, mga bagay na junk food, no, o mga maling pagkain. At of course, hindi siya nagiging close kay Lord dahil yun yung habit na kanyang ginagawa. At dahil hindi siya close kay Lord, mas malapit siya sa kasalanan, kaya pag mag-isa na lang siya, bago siya matulog, may mga pinapanood siyang hindi niya dapat panoorin na malalaswa, na nagpaparumi ng kanyang isip. Yung isa naman, same person, scenario number 2, consistent siya mag-church, ang heart niya maglingkod sa church, nagpe-praise siya palagi, nagbabasa siya ng Bible, natutulog siya ng maaga, gusto niya well-rested, no? Dahil nag-pray na siya noon, tapos pagising niya sa umaga, gusto niya magising ng maaga, kaya natulog siya ng maaga, nagising siya ng maaga para mag-pray uli, para magbasa ng Bible. Tuloy-tuloy yun, dahil gusto niya rin, pagdating din ng Sunday, maaga siya sa church, kaya siya natulog ng maaga. So, nagiging close siya sa Diyos, at dahil sa mas close siya sa Diyos, hindi siya nakakagawa ng mga bagay na mali. Hindi siya nakakapanood ng mga bagay na hindi niya dapat panoorin, at meron siyang mas maraming time para basahin ang Bible.
doon niya na lang ini-invest yun. Kasi consistent nga siya dun sa kanyang ginagawa na tama. Okay, sa isang linggo, parang wala namang kapansin-pansin. Pero nung tumagal na, ng mga 27 months, that's about 2 years more, over 2 years, yung isa, inconsistent sa church, okay? Tapos, nag-quit na siya sa church, ayaw niya na mag-church, tapos kumakain siya ng mga bagay na mali, junk food, at dahil yung junk food kinakain niya, soft drinks, sweets, chocolate, nag-gain siya ng weight. At dahil nag-gain siya ng weight, yung ginagawa niya 27 months, nag-gain siya ng weight 33.5 pounds. Gano'n yung sa kilos, no? Ang bigat. Di ba? Ganon yung dami nung kanyang nag-gain. So, lumaki siya, at dahil doon, nawala yung confidence niya. Di ba? Okay. So, yung isa naman, iba yung pakiramdam niya. No? Itong una, iba na yung pakiramdam niya, malayo siya sa Diyos, wala siyang confidence, nagsistruggle siya sa trabaho kasi iba na yung pakiramdam niya, hirap lang siya, even yumuko. No? At hirap din siya, may problema siya sa pagtulog niya, kaya pagising niya umaga, late siya, pumasok sa trabaho, no? Undisciplined yung life niya. Of course, malayo siya ma-promote. At nagdagdag ito dahil nalayo siya sa promote at mukhang parang tagilid siya, malapit siyang tanggalin sa trabaho. At dahil doon, nagdala ito ng pressure sa kanyang pamilya dahil nag-i-increase ang mga bayarin. At dahil doon, nag-away sila ng kanyang asawa, hindi maayos ang relationship dahil mayroong mga bagay na hindi nababayaran. At dahil doon, nagve-venture na lang siya para lang ma-relieve, para maging masaya yung kanyang pakiramdam, nanunood na lang siya ng mga hindi niya dapat panoorin at habang ginagawa niya yun, nahuli siya ng kanyang asawa. At hindi maganda yung nangyari. Yung isa naman, tuloy-tuloy siya sa church, naglilingkod siya sa Lord, mas napapalapit siya sa Diyos, at narinig niya lahat yung mga tinuro ni Pastor dito sa Turning Point, at nag-decide siya, I will start to live with godly habits. I will train myself. Hindi na siya nagtitrain na siya ng sarili niya. Binawasan niya yung kinakain niya, kumain na siya ng tama. Okay? At dahil doon, nabawasan siya ng 33.5, kabaliktaran nung isa. Ito, nag-lose siya ng weight, gumanda yung health niya, gumaang yung pakiramdam niya, naging mas confident siya, at dahil doon, naging mas confident siya, maaga siya natutulog, maaga siya nagigising, pag pumunta siya ng trabaho, maaga siya, hindi siya nalilate, wala siyang absent, at dahil na yung boss niya nakita, iba yung galaw nito, masipag siya, na-promote siya, dahil doon, kumita pa siya ng mas malaki, at nabayaran niya ngayon yung mga dapat niyang bayaran, nag-earn na siya, at mas naging generous siya at mas meron time siya para sa kanyang pamilya ngayon at kung saan nila gustong pumunta para mag-staycation sila o magbakasyon, nagagawa na nila. At naging masaya yung kanyang buhay, he is growing spiritually at yung life niya meron ng impact kasi may mga tao nang natutulungan siya. Kung ikaw yung papipiliin, ano ang gusto mong senaryo sa buhay mo? Kapatid, kahit gustuhin mo yun, you need to put action on it. Sabi nga ng Scripture, patay daw po yung pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ang plano ng Lord maganda talaga, pero bakit ganun yung nangyari sa Kanya? It is the little things na ginagawa niya araw-araw. Tama? Biruin mo, 27 months, nagdala ito ng malaking pagbabago dahil tuloy-tuloy yung isa consistent sa mali, yung isa consistent sa tama. Hindi yung ginagawa lang natin occasionally, kundi yung ginagawa natin consistently ang nagdadala ng pagbabago sa ating buhay. Kaya kung hindi mo gusto yung inaani mo ngayon, baguhin mo kung ano yung tinatanim mo. Number 1, we reap what we sow. Number 2, we reap more than what we sow. And number 3, you reap after you sow. Umaani tayo,
Hindi sa same season but on the different season na tayo ay nagtanim. Okay? Pero alam niyo po, ito yung reason bakit tayo na-discourage. Yung iba, grabe, kung kailan naman ako naging Christian. Gano'ng katagal ka na ba nag-church? 2 weeks. Gano'ng katagal ka na ba nagpipray? 5 days. Grabe. Di ba? Bakit ganito? Di ba? Ganito pa rin yung buhay namin. Kapatid, kasi consistent nga through time. It takes time. Pag nagtanim ka, hindi ka kaagad-aan. Meron ba nagtanim, umani agad? Ano yung toge? Yun, panggisa lang yun. Hindi siya yung oak tree na tatagal ng 100 years. Still there? O kaya pechay lang, 1 month lang, harvest na. Pero hanggang saan? Panggisa-gisa lang yun, pangbulalo lang. Tama? Pero iba yung talagang puno na nagkakaroon ng bunga. Actually po, yung mga puno dito, yung mga mangga, tinanim po namin yan ni Mami, late Pastor Jo, no, nung bata pa po ako. No, siya po yung taga ano yun? Asarol, ako yung taga dukot, no, ng lupa doon sa yung bao. At kami yung nagtanim ng mga mangga. At hanggang ngayon po, umaani tayo sa mga manggang yan. Pero matagal namin yang tinanim. Okay po? So, huwag nyo nang alamin kung kailan, di ba? Kung kinukompute yung panahon. I think mga 7 years old po ako nung tinanim namin yan. Some mga 9, iba-ibang season. Okay. Pero tingnan nyo po ang gaganda, no? Okay. Pinakamasarap din yung malapit sa stage. Yung medyo pangit yung katawan niya. Yun ang pinakamasarap na bunga dyan. Okay. At saka yung isa, yung nasa gitna. Ganun, no? Babantayan namin yan, Pastor. Okay. Yung iba sa inyo, kumukuha, hindi nagpapaalam, kaya napapagalitan. Ba't ba tayo napunta ron, no? Okay. Kaya lang kapatid, don't get discouraged. Kasi tignan niyo po, kung na-discourage ka, ayaw mo na, di ba? Wala naman nangyayari doon sa ginagawa. Nagsisimula ka pa lang Hintayin mo, tumutubo pa yan. Pero pag tumubo na yan, ngayon kapatid, ilang dekada na, umaharvest pa rin. Bakit? Kasi meron kang tinanim noon. At kung ano yung gusto mong anihin, you need to change. Kasi yung iba, nag-pray na ako 5 araw, tuloy-tuloy. Hindi ko pa rin nararamdaman si Lord. Kailangan tuloy-tuloy. Tuloy-tuloyin mo. No, parang hindi pa rin umaayos yung katawan ko. 2 weeks na ako nag-gym. Kapatid, kailangan tuloy-tuloy pa. No, hindi agad lalabas yun, di ba? Bakit ganun pa rin, di ba? Kasi 2 weeks ka na nag-gym, pag tingin mo sa weighing scale, ba't ganun pa rin yung timbang ko? Tuloy-tuloyin mo, kapatid. No, tuloy-tuloy mo. Ganto, ba't ganun? Di pa rin ako nakakaipon. Nagtitipid na ako. Sabi ni Pastor, wag na raw mga mag-Starbucks. Kasi, no, kung ikaw may mga, hindi na ako nag-Starbucks ng 1 buwan. Magkano natipid mo? Nakatipid ako, mga 5,000. Ang utang ko, 270,000. Di meron ka ng 265,000 na utang na lang. Malaki pa rin. Pero pag tinuloy-tuloy mo, I believe makakabayad ka na. Tama po ba? Kung tinuloy-tuloy mo lang. Huwag kang magsasawa. Tama? Huwag kang magsasawa. Kaya lang minsan, dahil sa parang walang nangyayari, we wrongly conclude na walang nangyayari. Hindi. Maliit lang yan, pero meron ng effect yan pag tuloy-tuloy mong ginawa. Bakit? I'd like to quote this. Our lives are the sum total of the small decisions that we make. Every decision that we make, lahat ng mga maliliit na yan, yan yung magdadala kung saan ka gusto ng Panginoon maging. Kaya napakahalaga kapatid, no? Sa lahat ng ginagawa natin, titignan mo saan ka dadalhin yan. Saan ba ako dadalhin itong ginagawa kong to? Ito yung tanong ko, saan ka ba dadalhin ng ginagawa mong yan? Kung hindi mo gusto kung saan ka dadalhin yan, you better stop it, you better change your ways. Okay? Kaya kapatid, tignan natin to, no? Tayo ay nagiging kung ano yung sinimula nating habit, yung tinapos nating habit, doon tayo papunta. Di ba? Kilala natin kung sino tayo. Kaya ito yung sisimulan ko. Titigilan ko na to. Ititrain ko yung sarili ko because I'm not trying. Amen? I am in training. At magiging successful ako pag nakuha ko na yung great harvest. Hindi mo goal yung success.
Ang goal mo, nasa araw-araw tama yung tinatanim mo. Tama, minsan kasi umaani na tayo ngayon. Pero pag tinigilan mo pa rin yung pagtatanim ng tama ngayon, susunod, iba na aanihin mo. Amen. Yung iba kasi, uy, nag-enjoy na ako doon sa ginawa ko dati. Sumusunod ako kay Lord, sinusunod ko yung salita ng Lord. Ngayon, na-harvest mo. Uy, gumanda na buhay ko. Tinigilan niya na Panginoon. Tinigilan niya na yung pinapagawa ni Lord. Ano mangyari? Sa tingin mo, saan na pupunta yun? Right? Kaya sabi sa katabi mo, dapat tuloy-tuloy. Sabi sa katabi mo, tuloy-tuloy. Sabi mo sa katabi mo, tuloy-tuloy. By the way, uy, grabe. May mga VIP tayo, may mga first-timer. Taas yung kamay ng mga first-timer. Grabe, uy, palakpakan natin ng Lord. May mga first-timer. Grabe, welcome po, welcome. Okay? May mga second-timer. Second-timer, andyan ba second-timer? Mayroong second-timer? Ay, wala. Third timer. May third yun, grabe, may third timer. Third timer. Meron pa, may third timer. Fourth timer. Fourth time makarating. Fourth timer. Grabe pala. 5 na. O yun, fifth timer. Yung katabi mo, ano? All-timer. All-timer. Mga all-timer, dyan ba kayo? Ayan, palakpakan natin ng Lord. Grabe. Kapatid, tingnan nyo minsan nagsasawa tayo dahil lang parang wala tayong nakikita. Kapatid, tingnan nyo sino rito nakapag-init na ng tubig? Di ba? Hindi kasi naglaga ng tubig, nag-init ng tubig. Wala namang tubig na nilaga. Tama po ba? Okay, init ng tubig. Ano? Di ba yung, wala namang pagbabago, di ba? Nilagay mo yung sa stove. Tapos ang nangyari? Nilagay mo apoy. Tama? Sa una, walang nangyayari. Pero dahil tuloy-tuloy, ano mangyari? Mamaya, 80 degrees, makita mo, para may mga bubbles, di ba? 90, 93, pero wala pa nangyari sa tubig. Tama ba? 90 hanggang 95, 98, 99, wala pa rin nangyayari sa tubig. Not until 1 degree change. Pagdating ng 100 degrees, biglang ano? Nagwawala na yung tubig. Bakit? That's the boiling point. 100 degrees Celsius, tama ba? Anong difference? Tuloy-tuloy lang naman. Tuloy-tuloy lang kasi. Ang difference lang, dahil sa tuloy-tuloy, merong nagbabago. Kapatid, kung yung katabi mo magtutuloy-tuloy lang ng init sa Panginoon yan, merong mangyayari. Merong mangyayari. Sabi sa katabi mo, may mangyayari. Gusto ko sabihin sa iyo, kapatid, sabi nung Galatians chapter 6, verse 9, and I want you to receive this. Baka meron dito, nagsasawa ka na. Gusto mo na tigilan. Yung mga first-timer, tuloy-tuloy. I want to challenge you, mga first-timer, even lahat. Kapatid, 3 years, seryosohin mo to. You go sa training, mag-attend ka ng cell group. 3 years, seryosohin mo. Mag-attend ka ng training, mag-LC Sol ka, mag-School of Leaders ka. Tuloy mo lahat kung ano yung pinapagawa nung sa leader mo, yung nag-invite sa'yo rito. No, parating na po yung life class natin. Next week po ay life class party na. No, next week po, start na po yung life class. Kung ikaw po ay nagde-desire, God, I want you to change my life. Okay, if you're that person, ini-invite kita doon. Tanungin mo yung nag-invite sa'yo, paano ako makarating doon. To, challenge kita. 3 years, seryosohin mo. Hahanapin mo si Lord. Kung ano yung pinapagawa ni ate ni kuya nag-invite sa'yo, sa leader mo, gawin mo. 3 years, seryoso, walang mintes sa church, walang mintes sa cell group. Okay? Magte-training ka. 3 years, seryoso. Seryoso, 3 years. Babaguhin ni Lord buhay mo. I tell you, God will change your life. Magiging iba ka na kung ano ka dati. You'll be different than the people na kasama mo dati, kaibigan mo, katropa mo. You'll be a different person. God will really bless your life. He will transform your life. Okay? 3 years. Basta make sure seryoso. And challenge kita, kung hindi totoo yung sinasabi ni Pastor, after 3 years, walang nangyari, bumalik ka sa akin. Sabi mo, Pastor, hindi totoo yung sinasabi mo. Okay? Tapos, pwedeng hindi na tayo magkita, bumalik ka na doon sa dati mong buhay. Challenge? Sino ito? Pastor, kunin ko yung challenge na yan. Basta make sure, pag bumalik ka sa akin at di totoo yung sinasabi ko, siguraduhin mo, seryoso mo ginawa. Hinanap mo talaga si Lord.
Si Lord talaga hinanap mo. Hindi tropa mo, hindi mo ginagawa para kay pastor, ginagawa mo para sa Lord. Okay? Challenge accepted? 3 years, seryosohin mo. I tell you, God will change your life. Kasi nakita ko, ginawa ng Lord sa buhay ko, ginawa ng Lord sa mga leaders natin, sa mga primary, and I believe, gagawin niya rin sa'yo. Mga primary leaders kasi, nag-aaral din po yan, may mga problema sa pamilya, pero nagtutuloy po sila doon sa pinapagawa ng Panginoon. Kaya tingnan niyo po, ano sabi ng Panginoon? Alam ko yung katabi niyo, aani talaga ng sagana. Pero may sinabi ang Scripture, let us not become weary in doing good. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Kapatid, pag hindi ka lang sumuko, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy, parang tubig, 90 degrees, walang nangyayari. 95, 98, 99, walang nangyayari. Tuloy-tuloy lang yung apoy. Pero 1 degree made the difference. Kumukulo na yung tubig. Bakit? Kasi tuloy-tuloy. Sabi sa tabi mo, tuloy-tuloy. Sa tabi mo, tuloy-tuloy. Sa tabi mo, tuloy-tuloy. Hindi po madali. Hindi rin po ito overnight. Pero aani tayo dahil pangako ng Panginoon pag hindi ka sumuko. Pag hindi ka sumuko. Pag hindi ka sumuko. Amen? And I pray and I claim, andito yung mga magtutuloy-tuloy. Andito yung mga future na gagamitin ng Lord. Pagpapalain ng Lord. Andito na, kung kapatid, may situation ka sa pamilya nyo, you need to start right. Itatag mo na yung tama. Let's have a word of prayer. Tayo magtungo ng ulo, tayo magpikit ng ating mata. Aming Ama sa langit, Panginoon, salamat po sa inyong salita. Panginoon, alam niyo po na kung ano yung mga naitanim namin noon, may mga naitanim kami mga binhi noon, at Lord, inaani namin ngayon kung ano yung mga tinanim namin noon, whether good or bad. Pero Lord, ngayon po, hiningi ko po na bigyan niyo po kami ng wisdom para makapagtanim na kami ng mga good seeds, mga right seeds mula po ngayon. At bilang inyo po mga anak, Lord, baguhin niyo po yung aming mga gawi. At di lang yung gawi, baguhin niyo yung puso namin. So, hindi na namin sila babalikan. Kayo na po yung maitaas dito, Panginoon. Kayo po yung madakila sa buhay namin. Kayo na po yung umupo sa trono. At Lord, amin pong dalangin na lahat ng ginagawa po namin mag-glorify sa inyo. Bigyan niyo po kami ng lakas para magpatuloy po kami. Dahil hindi po kami nagtatry lang maging anak ng Diyos. We are training. We are under training. Dahil anak kami ng Diyos, kaya namin ginagawa to. Hindi madali, pero alam namin, sabi ng inyong salita, na merong aani ng sagana, yung hindi nagsasawa, yung hindi humihinto. Kaya Lord, tulungan niyo kami na mamuhay ng isang buhay na merong impact sa mga susunod na henerasyon at even to our generation. Salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po yung bawat isa. Ito po yung aming dalangin sa tulong at gabay ng Banal na Espiritu. And Agasi po say, Amen and Amen. Palakpakan natin ang Lord. Yes, at yaman ngayon